Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin ko lang yung katanungan sa akin ng kaibon natin. Meron kasi tayong kaibon dito na nakailang tanong na po sa akin si Sir. Pasensya na po kayo Sir kung ngayon ko lang po ito magagawa ng video. Ang katanungan sa akin ni Sir mga kaibon, meron daw siyang parisan na back-to-back Lutino Opa, DNA hen at DNA cock. Mahigit 1 year na daw sa kanya, hindi pa rin nagkakaroon ng itlog. Hindi pa rin daw nagkakaroon ng inakay at hindi raw nagme-mate pa. Ano daw ba ang posibleng rason kung bakit hindi sila nagme-mate samantalang matagal na daw silang magkasama at banded naman daw yung dalawa? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, meron si Sir parisan na back-to-back Lutino Opa. Pareho po sila, may DNA, cock at hen, pero mahigit 1 year na hindi pa rin nagkakaroon ng itlog. Ano ba ang posible na rason? Mga kaibon, sa ganyang katagal na pagsasama, merong posibleng dahilan yan kung bakit hindi pa nagme-mate mga kaibon. Dahil banded naman yan, pareho naman silang merong DNA, cock at hen, sigurado naman po yung gender nila. Merong posibleng rason or dahilan yan kung bakit hindi pa po sila nagme-mate. Una, baka po laging nabubulabog. Halimbawa, baka po yung pinaglalagyan mo sa kanila, nadadaanan ng tao. Kung nadadaanan kasi yan ng tao, talagang medyo may stress yan at mabubulabog po yan. For example, yung dalawa nag-mate tapos merong dumaang tao, kakalas talaga yan, hindi matutuloy. So baka yan po ang posibleng rason. Kung halimbawa nadadaanan sila ng tao, pwede nyong ilipat sa mas safe na lugar, yung talagang hindi dinadaanan. So yan po yung unang posibleng rason, baka merong dumadaan kaya po nabubulabog sila. Pangalawa, baka po merong aso dyan sa malapit ng pinaglalagyan nila. Kapag merong aso dyan sa malapit ng pinaglalagyan nila mga kaibon, once na tumahol po yan, naku po, matataranta yung ibon natin. Tayo nga lang, halimbawa lalapit tayo, kukuha tayo ng pakainan nila para lagyan. Nalipad na sila, natatakot. Paano pa kaya kung merong kumakahol na aso dyan sa baba nila or sa tabi nila? Talagang matatakot po yan. Hindi yan makakapag-focus sa pagbibreed mga kaibon. Kaya kung merong malapit na aso dyan, mas maganda ilipat nyo po yung aso or kaya naman po yung parisan po ninyo. So yan po yung pangalawa. Pangatlo mga kaibon, baka po lagi nating sinisilip yung nest box nila. Baka merong mga pagkakataon na gumagawa ng pugad or nagpapahinga sa loob yung parisa natin, tapos bigla-bigla lang natin binubuksan yung nest box. Talagang may stress po yan dahil magugulat, bigla po yung lilipad. So dapat po kapag sisilip tayo, limitahan natin, gawin natin once a week, and then kakatukin natin yung nest box para makapag-ready yung dalawa palabas bago natin sila silipin. So yan po yung pangatlo. Pang-apat, baka po hindi tayo nagbibigay ng nesting material para sa kanila. Alam nyo mga kaibon, isa yan sa tumutulong para mag-breed yung mga alaga natin. Kumbaga, parang inuutusan na natin sila na mag-breed dahil nasa tamang edad naman yan, kaya tayo nagbibigay ng nesting material. Once kasi na nagbigay tayo ng nesting material mga kaibon, yung mga breeder natin, gagawa at gagawa ng pugad yan. Once na gumawa na ng pugad yan, alam na natin kung ano mga kasunod niyan. Pero kung yung parisan natin, hindi natin binibigyan ng nesting material, alanganin sa breeding yan dahil wala naman silang pugad doon sa loob na paglalapatan ng mga itlog nila, maliban na lang doon sa loob, sa nest box talaga. Kaya importante na kapag nasa breeding age na yung mga alaga natin, 7 months pataas, kahit 6 months pataas, magbigay na kayo ng nesting material para matuto na sila kung paano gumawa ng pugad. Kaya po, paalala lang, napaka-importante
ng pagbibigay po ng nesting material, lalong-lalo na po sa mga breeding age na, para at least alam nila na nalalapit na talaga yung pag-breed nila dahil meron na silang gagawing pampugad doon sa loob ng nest box. So yan po yung mga posibleng rason or dahilan. Pero kung yan na mga binanggit ko na 4 na posibleng rason ay wala naman yan, okay naman lahat, hindi naman sila na dadaanan, wala naman aso. So kung wala naman yung mga yan mga kaibon, okay naman, kumbaga nagbigay ka naman ng nesting material na sa kanila, hindi lang talaga nagmi-mate pa. So baka ito po ang posibleng talagang rason. Alam nyo mga kaibon, kapag wala sa kondisyon ang katawan ng mga alaga natin, talagang medyo mahirap po. Mahirap mag-breed yung mga alaga natin, lalong-lalo na kung mga payat po sila. Talagang medyo mahirap mag-breed yan, medyo matagal. Kaya mas maganda kung wala naman yan mga binanggit kong posibleng dahilan, baka ito po ang dahilan kung bakit ayaw nila mag-breed. Hipuin nyo po yung katawan ng mga alaga po ninyo, hulihin po ninyo. Tingnan ninyo kung nasa tama ba yung katawan nila. Maganda ba yung pangangatawan, healthy ba? Kung medyo bilog naman yung mga katawan, medyo matataba naman yung mga katawan mga kaibon, baka po hindi pa talaga ready. Pero kung mga payat yung mga katawan, talagang mahirap po mag-breed kapag medyo payat ang katawan. Kaya po mas maganda, hipuin nyo po yan, hulihin po ninyo. Kapag po payat yung mga katawan, i-condition nyo po, purgahin po ninyo. And then magbigay po kayo ng patoka, vitamins sa pagbibigay ng patoka dahil medyo payat yan. Dami-damihan nyo po ang sunflower seeds para po meron silang natutukang seeds na mataas po ang protein para po mabilis tumaba. Mag-add din po kayo ng canary para po talagang maging maganda yung katawan. For example, ang binibigay mo African mix. Halimbawa, sa 1 kilo or for example 3 kilong African mix, mas maganda haluan mo po yan ng 1 kilong canary or kaya naman maghalo ka pa ng 1 kilong sunflower seeds or kaya naman kalahating kilo lang sunflower seeds, pwede na po yan. 3 kilong canary African mix, 1 kilong canary na plain, kalahating kilong sunflower seeds, i-mix nyo po yan, yan po ang ibigay po ninyo doon sa breeder po ninyo. Mag-add din kayo ng pellet para mas maganda. Hanap kayo ng pellet na merong mataas na protein kagaya ng mga high action para po merong mataas na protein para po yung alaga natin mabilis tumaba. Bago po ninyo gawin yan, na pagbigay ng panibagong patoka na merong mataas na protein, mas maganda purgahin po muna ninyo yung ibon. Pag napurga na po ninyo yung ibon, saka nyo na po yan isunod na ganyang klase ng patoka, tapos araw-araw po vitamins para po manumbalik yung sigla ng katawan. And then magbigay din po kayo ng gulay 3 times a week, mas maganda. Pechay, kangkong, mga ganyan. Kapag malapit na mangitlog, kung nagbe-breed na sila, mas maganda yung gulay na malunggay. Dahil yon ang napakataas din ng vitamins, tumutulong sa pagpapertail ng mga itlog. Maglagay din po kayo ng mineral block or kaya naman po magbigay kayo ng natural na kagaya po ng cattle bone para po merong mataas na calcium yung alaga po ninyo para po tumibay yung buto, gumanda po yung katawan. So yan po ang dapat lang ninyong gawin. Pero kung mataba naman yung breeder po ninyo, tapos pareho naman silang nasa kondisyon yung katawan, ayaw mag-breed, wala na po sigurong ibang magiging solution dyan, biyakin. Baka po talagang hindi sila compatible para sa isa't isa. So nangyayari po yan sa breeding mga kaibon, na akala mo yung mga alaga mo ayaw mag-breed, ayaw lang talaga nila sa isa't isa na kumbaga magpatungan. Pero nagbaband sila ng maayos pero ayaw magpatungan. Merong ganyan po mga kaibon. Kaya kung nasa kondisyon ang katawan, biyakin nyo na lang po yan sir para ipares nyo po sa iba. Baka sakaling kapag sa ibang kapares na, doon na po mag-breed.
Kasi meron talagang ganyan. Ako naranasan ko po yan na proven hen, proven cock. Pero talagang ang tagal na nagsasama. Pero hindi talaga nag-breed. Ayaw talaga nila mag-breed. Nung biniyak ko, doon, tuloy-tuloy naman yung pag-breed nila. Kumbaga, yung pagkabiyak ko, talagang nagkaroon ng sigla yung bawat isa na talagang, kumbaga, naging masigasig na gustong makipagpare sa iba. So, nangyayari po yan sa breeding. Kaya po, mapapayo ko kung maayos ang katawan, biyakin nyo na lang po. Pero kung wala sa kondisyon ang katawan, ganyan po ang gawin ninyo. I-kondisyon ninyo yung katawan. So, doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po. Hi.